If there will be more resignations from our electoral boards, from DepEd and other non-government organizations, then probably dito tayo magkakaproblema kasi 33 na lang po yung reserve namin. 5 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, mas tinututukan pa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections ang kahandaan ng mga ito sa Cordillera Administrative Region. Sa pagpupulong ng Cordillera Regional Joint Security Control Center, isa sa mga tinalakay ang sitwasyon sa Abra dahil sa banta ng seguridad. Noong Lunes, inaprubahan ng konseho ang hiling ng lalawigan ng Abra na isailalim sa orange at yellow category ang 48 pang mga barangay sa mga bayan ng Bukay, Pidigan, Bangged, Pilar, Malibkong, Tayom, Dolores, Lagangilang, Piñarobia at Likuan Baay. Sa kabuuan, ayon sa Procor, 60 barangay sa Abra ang tinuturing na areas of concern habang isang barangay naman sa bayan ng Lubwagan, Kalinga. Ayon kay Attorney Richel Belmes, ang Provincial Election Supervisor ng Abra, umabot na sa 254 na kandidato sa lalawigan ang nag-withdraw. Pinakamarami sa mga nag-withdraw ang mga tumatakbo sa posisyong Barangay Kagawad na umabot sa 71 at SK Kagawad na 70. For areas with no willing, qualified, and available DepEd teachers, we have Bai, Lagayan. We already know that Lagayan is really a hotspot municipality in Abra since time immemorial. And also Lingtan and Calot, Bangged. We saw the presentation earlier that in Calot, there is already an election-related incident. Sa ngayon ay problema kung sino ang mauupong electoral board sa ilang presinto sa lalawigan matapos umatras ang higit 102 guro sa probinsya na magsisilbi sana sa BSKE. Pag-uusapan pa ng RJSCC kung ano ang magiging solusyon para dito. Tiwala naman ang Commission on Elections at mga stakeholders na magiging matiwasay ang halalan sa Cordillera Region. Samantala, 3 nang kumpirmadong election-related incidents sa Abra. Pero ayon sa Philippine National Police Cordillera, generally peaceful ang buong rehiyon. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.